What's up, you guys? Welcome to another edition of SB Nation Season 2. My name is Javi Palanyan. Joining me tonight are two of our panelists. On my right side, the thriller, Coach Willie Miller, and on my left side, Coach Hammer Martin Antonio. Guys, don't forget to register on Sports Plus PH to elevate your sports experience, whether you're a die-hard fan of the game or just love the thrill of the action. We've got you covered. Register now at sportsplus.ph. Alright, we're gonna talk about a lot of basketball topics for today. Tingnan natin ang mga pag-uusapan natin para sa araw na to. First up, we have Coach Leo Austria. Maganda ba ang naging move niya sa pagbalik niya sa San Miguel? Pinalitan niya si Coach George Gallet. Next up, KQ. What's next for him after losing to the UP Fighting Maroons yesterday? Is he really going to Korea? Is it going to be a good move? Sino ang mananalo sa Las Vegas para sa Emirates NBA Cup? That's going to be pitted by the OKC Thunder and the Milwaukee Bucks. And syempre, for our last topic, our SB Nation Expert Picks. Alright, pag-usapan na natin ating first topic. Coach Leo Austria, bumalik na sa San Miguel Beermen. Pinalitan na si Coach George Garrett after being a long-time consultant. 9-time PBA champion, all with San Miguel. And yung 2 games niya na nakabalik siya, panalo ang San Miguel. At maganda ang naging laro ng Beermen ngayon kasi syempre ito, so medyo shaky start para sa kanila. Kayo ba? Anong thoughts nyo dito, Coach Willie? Ako is good move to, no? Kasi we all know naman na ang daming naipasok na championship ni Coach Leo sa San Miguel. No, just so happy na may ikutan. Galing yata siya sa talo that time. No, so iikot. Tapos malamang kailangan lang magpahinga muna, 'di ba? Then pagbalik ito, kita na kagad yung resulta. Ay, kita mo naman yung resume niya dyan sa screen natin. 9-time PBA champion, 4-time PBA Coach of the Year, 3-time PBL champion, nanalo na rin sa ABL yan. And ito nga, yung first 2 games with Coach Leo, tumaas ang numero ng San Miguel as a team compared to their first 3 games this conference. Coach Hammer, ikaw? Well, ako kasi medyo, ito emotional pick din to eh. Kasi si Coach Leo, naging coach ko pa nung dyan sa Pilam. Nung mga bata pa kami ni Coach Bacon, Austria, and now kasi sa mga neighbors namin doon sa lugar namin. And I am very happy for Coach Leo to be back coaching. Alam natin na marami siyang resibo na iniwan. Okay, pagkat ganyan ang basketball na nawawala, bumabalik. Gary V, di ba? Pero pagdating ng oras na ready ka maglaro, darating yung opportunity, iikot di. Tatalbog yung bola. Kita natin sa mga numero ngayon, kahit si Junmar, ang daming MVP na ipinalalo kay Coach Leo Austria. Mula nung nasa ABL siya, si Coach Leo na kasi ang coach niya. Hanggang pagtawid niya sa pros, lahat ng mga halos karamihan, lahat ng MVP niya, galing dun sa sistema ni Coach Leo. Sanay na. And parang joint at the hip nga to, parang Tim Duncan sa Greg Popovich, sabay umakyat sa pros nung naging number 1 pick si Junmar, and Coach Leo became the head coach. And the wins speak for itself, and more than that, it's the character and the system that he brings back to the Beermen. Dahil meron ng hierarchy ulit. Kung kay Junmar ang bola, kay Junmar yung bola. Hanggang isuka ni Junmar yung bola palabas, hanggang ikita. May sistema tsaka gumana na nun. Yeah, and we all know kay Junmar naman kasi kailangan maglaro yung mga kambi niya para kay Junmar. So, kay Junmar mag-i-start parati. And we all know ito, from 16 points, naging 24. So, lahat nag-spike up yung niya. Ang laki ng difference. Ang laki. So, siguro, syempre, may isa rin to na, alam mo yung sa'yo na umiikot ulit yung bola. Iba to when you're the main man, iba yung feeling nito. So, and we all know na yung championships ng San Miguel and yung MVPs niya is yun yung nangyayari. Kaya yun ang nangyayari nung nagka-coach si Coach George Gallet. Marami nagsasabi. Pag-usapan na natin kanina before we started is si Coach George parang he's trying to make everybody eat it. Kasi syempre this is a loaded squad. So medyo mahaba yung rotation niya. Compared to Coach Leo na he's trying to stick with the shorter rotation. Pagka kasi ganyan, laging pinapaalala ito. I will quote Coach Norman Black with this when he was explaining to me the pro game, college game, just basketball per se. Teams are very good when they have definite points of attack.
Diba? Pupuntahan natin. Retroactive tayo. Punta tayo dun sa Red Bull ni Kuya Willie, ng team nila. Meron silang attacker, si Kuya Willie. Meron silang outside shooter na secondary attacker. Dalawa nga sila ni Kuya Jimuel Torion na primary na on-ball attacker. Tapos Lordy Tugade at Junti Valenzuela na pagka-kick out, aatake pababa. Tapos meron silang mga big men na pag wala nang mangyayari, hindi. Pag wala nang mangyayari, ibabagsak natin kay Kirby. Okay, Kay Dabon. Yun yung sistema nila. And then when dumating si Mick Pinisi, na kompleto, kaya sila nag-champion. Tapos si Tony lang was a high-end role player. May mga rules silang nilalaro na, pagka half-court set tayo, pag Dito tayo. Jimuel at Sa kaming dalawa, yes. Aangat. Pagka naka-half-court set, hahatakin o swing natin, meron tayong dalawang secondary attacker at shooter na si Junti at saka si Kuya Lloyd. Silang dalawa na yung magkikreate doon. Teka, pagka medyo hahatakin pa natin ulit, baksak natin sa poste kasi lahat may tira na sa labas. Yes, So, ganun yung mga sistema ng basketball na meron pecking order. Pag fast break, sa kanila pupunta. Pero pag tumakbo kunwari si Kirby, para makatapos Ito na yan, yes. Ganyan kasimple. Ngayon, pag equal opportunity, lahat gusto tumira, nagiging tentative naman yun. Ito yung personal experience when I started coaching, na pag lahat pwede tumira, minsan yung mga taong hindi dapat tumitira, naghahanap ng tira. Yes. So at least ngayon, it's not a knock on Coach George Gallant, it is the Euro style of playing. Pero iba-iba kasing skill set ng mga players na hindi naman from the grassroots dinevelop na. Like that. So ngayon, Junmar tayo. Pag wala, swing. Meron tayong mga batang perimeter players that can create. Pero, ang pinaka-importante, pinakamahalaga dyan is nananalo. Yun lang naman yan, pro game eh. Pagka nananalo, tama ba Kuya Willie? Kasi ikaw nasa you're plugged in sa pro game, isa ka sa mga assistant coaches ng Converge. Pag nananalo, lahat happy. Kasi Happy lahat yes. tumatakbo yung metro. Tumatakbo yung metro. May malungkot lang na onte yung mga hindi nagagamit dahil gusto nila, they wanna be part of yung Especially panalo. kung mga bata pa. Yes, medyo aggressive pa to. Gusto nila kasama sila. Pero in some part pa rin na happy sila kasi panalo pa rin. They just wanna have yung kumbaga yung say na, ay, May contribution. oo, naka-assist ako dyan. May ambag ako dyan. May ambag ako dyan. Alam mo yung gusto nila. Pero sinasabi ko parate, tandaan nyo, lalo na yung mga rookies, bibihira yung maglalaro ng mga parate yung rookies. So, you have to earn your minutes first. Mahaba ang pila eh. And pag wala, swerte ka, pag walang superstar, pagpasok mo, ikaw yan. Pero bakit, yun nga, kay Coach George Gallant, itatry niya nga gamitin lahat dahil nga sobrang loaded. Pero bakit sa mga teams ni Coach Yeng, you played for Coach Yeng, bakit parang medyo nagiging formula of success niya na iba-iba yung substitution pattern niya each game? Wala kasing superstar si Coach Yeng. No, hindi naman to kumukuha ng anong tawag dito sa yung sa NBA na Blockbuster talaga, main marquee player. Di ba? Hindi kumukuha ng gano'n yan. Kung ano yung bibigay mo sa akin. Parang ikaw na nga yung na-draft nila kasi lahat nung Ako nga number 1, hindi pa ako masyado ginamit. yung nag-sustain kasi is yung dinala nila nung expansion, yung first 6 ba? Unang anim na inangat nila na ang bibigat na din naman kasi nung Kirby, Lordy, Jimwell. yung nag-champion sa PBL. Kasi si Kuya Willie was the draft the following year. Yeah. Kaya, So yun yung kasi sa kanya, regardless kung ito yung sweldo mo or superstar ka, hindi. You have to play for my system. Ito yung sistema ni Coach Yeng. And yun yung pinakamaganda. Ibang klase yung equal opportunity niya. Pag hindi ka tumitira at hindi mo tira yan, hindi mo dapat tinitira yan. Ayun yung sinasabi naman ni Hammerman. Kaya kumbaga, you have to really know your role. Oo, kung taga-rebound ka tapos wala kang rebound, maririnig mo kay Coach Yeng ng 1 oras kalahati o 2. bakit ka pa kinuha ng rebound? Oo. Ganun pa kumuha ng rebound. Diba? Doon Kung hindi taga-screen ka binabayaran. lang, umi-screen ka. Pag hindi mo ginawa yung trabaho mo. Yan. Pero, if he gives you the opportunity to take the shot, make sure you practice. Ang sasabihin niya, Coach, sa mga assistant niya, kay Coach Ruel Nadurada dati, Coach, paduguin mo yung kamay niya kasi shooting. Hindi marunong. So, Ganon yung So, ayun nga yung hierarchy pagdating sa basketball. Hindi pwede, sinasabi ko to sa Converge. Sa Converge ng mga players. Swerte kayo, hindi nyo ako kakampi dati. Babatuhin ko kayo ng bola pag tumira kayo agad. Wala kayong karapatan Kasi tumira. iba na ngayon, no? First 6 seconds. Lalo sa sistema na Bibira. tinakbo niya with the former coach Alden Ayo na gusto niya maraming possessions. Fast break, Oo, walang fast problema. break, retratan. Pag nauna ka, pero fast Pitch break ahead tapos dapat. titira ka ng 3 points, hindi ka 3-point shooter. Mali Tapos yun. paparating ako. Next time, kahit play natin, ako babangga sa'yo.
Clear up. Diba? Ako na mismo magsabi sa coach na ilabas ka. Ngayon, yung bata kasi ngayon, ang yayabang, akala, lahat sila pwede tumira. Hindi yun yung basketball. Buti na lang. Diba? Para manalo yung team, sumunod kayo sa proseso para manalo. Minsan, kailangan mo makashoot ng 50 points, talo kayo, masaya ka, talo yung team. Hindi ganun yung basketball. Ang basketball, kung sino yung kailangan shoot, yun yung dapat titira lang. Then the rest kayo, second option, third option, yun na yun eh. Pag dinobol, di okay. Pag hindi dinobol, siya, kanya lang lahat. Ngayon, kay Coach Yeng naman, kaya masaya yung team namin, kung sino yung mainit sa amin, walang naiinggit. Hahanapin namin yung 1 to sawa yun. Hanggat hindi dumudugo yung kamay nito, hanggat nina-stop to. Mag-miss to ng isa pa, baka tsamba lang. May kalyo na kay Coach Roel eh. Oo. Yung ganun yung yun yung basketball naman kasi. Ito yung nangyari ngayon kay Junmar. Kay Junmar tayo kasi ito yung pinaka-advantage. Sino ba banta kay Junmar? Wala naman siyang kabatch eh. So, ang kailangan import. Hindi pa naman pa si Star Dardinger nagpapahinga pa rin hanggang ngayon. Diba? Yun na lang. Yun yung pinaka-matchup niya sa ano Slow eh. na lang eh. Si Slaughter, di na pumirmo. Super slaughter na eh. Diba? So, yun yung paano? Tamad daw eh. Talaga. Tamad daw eh. Pag relax So, eh. hindi. Kung gusto mo maka-match up yung magagaling, you have to work like the magaling. Ito, Yun yung magaling na, So, masipag. tinanong ko yung mga company ni Greg dati, uy, pwede yan. Pwede yan kasi malaki. 7-footer eh. Ang sabi, tamad eh. Mahad na. Tamad. Ay, Pag i-start na, kumakain pa, nag-i-stretch, nakaupo pa. Yung iba lahat, pawis na. Paano ka gagaling? Tapos umingi ka ng 1 to sawang pera. Okay, coaches. May bago konti. Balik tayo kay Coach Leo. Okay. Si Coach Leo... Ganda nung kabig na. Diba? Si Coach Leo kasi, okay, meron mga nagsasabi na baka dahil pinalitan siya kasi medyo baka parang old school na yung coaching style niya. What can you say about that? Alam mo, walang old school sa panalo. Yes. Ito, ang daming parang sa strength and conditioning, ang daming naiimbento na kung ano-anong exercise, ang daming yung pinagagawa sa mga players. Tapos pagod, tapos nagka-cramps. New school na ano. Ang importante, kumuha ka ng magaling na player kasi kahit na sino pa mag-train dyan, kung si Kevin Kiambao yung player mo, si Jacob Cortez, at saka kung sino pa ba sila, James Payusing, sila Renz Abando, magiging Renz Abando yan kahit anong pagawa mo dyan kasi naturally gifted. Ang basketball naman, simple lang yan. Paano mo gagawing simple at paano mo i-maximize yung mga advantage mo? Ito na yung old school basketball. Ang old school basketball naman kasi pagka pinanood niyo yung mga the late great Red Auerbach, yung dominant runs ng Boston Celtics, didepensahan yung ring, papak the line, tapos tatakbo sila sa fast break. Yan naman yung basketball. Tapos pagka naging half court, Set na. screen Kanino and pupunta? roll. Yeah. Dadalhin natin kay Bob Cousy, dadalhin natin kay John Havlicek, dun sa mga bata, hanapin niyo yung mga yan kasi yan yung yan yung sistema ng basketball. Pick and roll, kahit anong gawin, Saktong tumalon. Kasi yun nga eh, the actions of the plays set up, number 1, a one-on-one, number 2, to maximize an advantage on the offense pagka nagkaroon ng mismatch, at pangatlo, tinatago nila lahat yun para end point is a ball screen. Yes. Kaya old school, hindi nagiging old school yung panalo. At saka pag meron kang ilang time MVP, 8-time na ba si Junmar? 8-time MVP. Mr. Prod Guy, 8 o 9-time, mukhang 9-time MVP si Junmar ngayong taon. Pag meron Hindi kang mo ganyan, pupuntahan? hindi mo pupuntahan, hindi ka dapat nagko-coach pag hindi mo pinipigay yung I-maximize advantage to. mo. Kaya hindi napapagod si Abay eh. Mas napapagod pa nga to pag nag-online game sila ni Kuya Ping eh. Pero pagkalaro, maaasahan mo to eh. So, old school, hindi po naluluma yung panalo hanggat hindi nasusolusyonan yung ginagawa mo. Doon mo na, gatasan Pigain mo lang ng pigain. Yan yung matchup eh. Kung hindi, yan yung alam ni Coach Leo. Why fix what's not broken, right? Exactly. May resibo. Ayun o, ang daming hindi mo na resibo. So, Coach Leo, kita tayo sa car wash ulit. Dahil doon tayo lagi nakita. Bakon, good job sa women's. Okay, last one before we move on to KQ. With Coach Leo now at the helm, where does this put San Miguel in terms of contending for a championship in this conference? Of course, lagi naman contender ang San Miguel. Pero kasi Hopefully, shaky mag-adjust na start. sila.
Talagang may habol. Kasi kailangan... Kaya, that's why I had to ask it kasi nandito si Coach Willie. Ako, tingin ko, ngayong Sa tingin ko conference... mag-a-adjust to medyo pagkatagal-tagal. Lagi ganun. Alam mo ha, yung Converge, isang pyesa na lang ang kulang kasi meron ng dalawang malaki. Nandiyan na yung dalawang future natin, Rana at saka Baltasar. Pag dumating pa yung Liwag, medyo kayang bumatch up dun sa Uy! pagpapit. Pag yung Allen Liwag, na kasi dyan po mapupunta yun eh. Pag yung tatlong big guys na yan, nagkasama-sama, kung hindi mo kaya ng isa sa isa, yung tatlo sa 48 minutes, Sarap, no? mukhang kaya, yung 2020 ni Junmar, kaya nilang mapunan. Ako tingin ko personally, dahil si Balti will give you double-double, si Justin will give you at least 12 points and a handful of rebounds, si Allen, pagka siya yung pangatlong big guy mo, kaya mag-4, kaya mag-5. Sarap. Grabe. Napanood ko kasi yung Arana at saka Liwag. Tapos nakalaro ko pa si Junmar nung nasa college kami na parang maganda. Pero mga next year pa siguro si Allen magpapadraft. Pero doon mapupunta yan. Oy, nakangiti ka na! Kasi alam ko game lang mo. Marami, paayos na yun. Pero maganda to. Maganda yung nangyayari sa San Miguel ngayon. I'm not saying na hindi maganda nangyari yung sa kanila last time. Diba? Natalo lang nung... So, Ben, kinakabahan kayo? Pre, pagkakalaman mo naman yung mga big team, hindi ka kakabahan eh. Kasi alam mo na yung gagawin nila. Yeah. Kailangan mo mag-execute. Sa pro, So ito lang yung mga players na excited parati. Ito yung mga players na may excited parati when we're going to play yung top teams. mapipiga ka. Piga ka. Oo, so kasi Tagay alam ka. nila gagaling sila. Diba? And siyempre, sometimes we will fall short. Pero alam mo yung, uy, ito na to ah. Nag-improve. Nararamdaman na Nandito nila. na. Yun yung maganda sa team namin kasi mga bata. No? Alright, mga ka-Sports Plus, make sure you comment your thoughts on the new move of the San Miguel Beermen having Coach Leo Ostria back at the helm in the head coaching position of the Beermen. Ngayon, lipat naman tayo sa ating next topic. What's next for Kevin Kiambao? Two-time UAAP MVP, one-time UAAP champion, lost yesterday to the UP Fighting Maroons in what was already... Kaya ako lang... Grabe, smile mo ah! In what was his swan song already kasi you see his credentials right there. 2022 UAP Rookie of the Year. I said already, two-time UAP MVP. Has already won in the D-League as well. But yun nga, not expected na... He was not expecting to lose yesterday but unfortunately, the UP Fighting Maroons did win. And he already has been hinting a lot about moving to Korea. Marami na... Actually, last year pa lang, ang dami na nagsasabi. No, mag-iisip pa siya kasi after December daw. Oo, Diba? tas kanina pagkagising, Oh, totoo? confirm na. Ano to? Nakasave na? Nasa draft. Kinocompose niya na yun eh, bago matapos yung Pag series. December yata i-send. No. Hindi, pero hanggat hindi pa nakakapirma, Wala pa. pwede pa magbago isip niyan. Kaya yung mga kaibigan ko nasa Alumni, lista, sabi ko sa yes. kanila, pre, kumpletuhin niyo yung simbang gabi. 9 mornings. Sabay-sabay kayo pagdasal niyo. Kasi, Brad, Kuya Willie, ikaw. Ito. Parehas tayo nag-champion eh. Di ba Bawi pagka ito, galing ah. ka Babawi champion? ito. Oo. Yung bawi. Yung na bawi, parang, diba? teka, parang ano eh. Okay, sige, may kontrata. Di naman mawawala yung kontrata. Pero parang not on good terms ako aalis. Tsaka, Talo. if he stays, yun nga, he has a chance to make even more history by being a 3-time UAP MVP. Sino lang ba nakagawa ng Benji Parasan? I think also Jim Limpot. So, and also a chance to win another championship before he leaves. Yun yung pinakamasarap. And if you're gonna get a certain amount of money naman sa kontrata mo na kaya rin ibigay ng alumni. Kapatan, no? Ang Kung huli ano. kong nakita na ganito was, kayo na pinag-usapan natin, Kuya Arvin. When we were in sa PBL, si Coach Koy, yung coach nila nun, talo sila ng Salasal. Back-to-back dapat sila. Papadraft na si Arvin, number 1 amateur player. Ano? Kukunin natin ulit next year. Hiyawa, next year, Jonas Villanueva, Mark Isip. Still, top 3 pick siya. Kasi number 1 si Kelly, number 2 siya, number 3 si Mark Isip. Tapos RJ Rizada, Jeff Chan, loaded, Jonas Villanueva. I think Kuya Denok was still there. Yun yung... Tapos na-DQ yung Lasal. Naging tatlong straight yung champion nila. Hindi ko lang alam kung kino-consider na nila Boss Anton na yung 2000, kasi 2005 yun eh. 2004 nag-champion yung Lasal, 03 champion FEU. Yeah. So, di ko alam kung yung 04 kinukuha nilang championship. Kasi naalala ko nung nag-champion sila, hindi na pala si Coach ko yung coach nun, si Coach Bert. Si Coach Bert na. Oo, nasa high school ka na ba nun? Wala pa. Nung nag-champion nun, si Coach ko yung coach namin,
Pagka-eliminate sa amin, hindi kami nag-qualify ng Final Four. Ensayo tayo hanggang may mag-champion sa UAP kasi gano'n yung ginagawa ng mga UAP. Brad, alas 5 ng umaga, nag-ensayo kami. Ngat-ngat kay coach ko eh. Pero yun nga, yun yung naging standard with FU, with Arwin staying. Yun lang yung tingin ko na hindi mo mabibili ng pera kasi yun loyalty talaga sa eskwela eh. Yes. Nagbitaw siya ng salita na, kukunin natin yan, magsistay ako. Iba yun eh, parang Clint Escamis na, di tapos yung kwento, redemption to. So, pinatotoo niya yung sinabi niya. Pero more than the redemption, many people kasi are saying na wala na siya kailangang patunayan sa college game. Sinong player? Talo ko, Sinong bro. tao to? Sinong tao to? People are saying yung mga hindi nagbabasketball? Mismo, coach. Yung hindi naging player ng college? Mismo. Yun mismo. Yun. So, hindi nyo Yun alam ang kung malalakas ano ang yung boses heart, sa ganun na Hindi nyo opinion. alam yung heart ng pagiging player when it comes to yung alma mater nila. Diba? So yun yung kailangan na tinitake consideration din. Oo, pero yung puso ng player when it comes to his school. And kung champion to, walang problema. Oo. Ihahatid pa siya ng Lasal. Kasi ang dami nakapila, Brad. 5 yung nakapila na Diba? Sige, mabibigat pero na recruit. Alam mo yung nabitin, tapos meron ka ba? Depende to sa kanya na to, hindi na to sa ibang tao. Ang dapat makausap nito si Kuya Mark Telan. Kasi si Kuya Mark Yan. Telan di nakaisa eh, di ba? Oo. Tapos nag-champion nung pagka-graduate niya. Nung Yan, pagkangat niya sa yan. pro. So, you don't want to leave anything in doubt na parang, all-time great ako. Diba? He is an all-time great, but yung pinag-uusapan kasi natin last week, yung i-retire yung jersey. Yun ang pinaka. Ganun eh, yung pinaka-pinaka, Ren, tsaka Limeng Beng lang, God rest his soul. Yung nakaretiro na numero sa Lasal. So, hindi natin alam. But unfortunately, nagsabi na nga siya kanina that it is gonna be his last season. Sabi niya, "Thank you for 3 wonderful seasons. And with that being said, my college career comes to an end. I will pursue my NBA dream and start my journey by playing professional ball in Goyang Sono Sky Gunners in the KBL." So, now that he's already mentioned pursuing his NBA dream, do you think that he might be the first Filipino NBA player? Hindi. Dalawa sila dyan. Tatlo nga sila eh. Si Carl, siya, at saka si Kai. Silang tatlo. Pero kailangan, yung level kasi na nilalaro na small forward, kailangan lagpasan mo muna ni Nika Berami. Kasi yung Berami nag-set ng standard. Fadi El Khatib, nakalaban niya pa. Pinapanood ko pa kanina yung national team mo. Yung long shorts ka pa nun. Yung El Khatib, 35 na nung kalaban ni Kuya Willie. Si Kuya Willie na early 30s yun. Late 30s Ayun na. pa rin, siya pa rin yung Ngat-ngat. Hanggang ngayon, ngat-ngat pa rin. So, if you're a small forward coming out of the Asian region, kasi Turkey, kasama natin Euroleague naglalaro, pero yung mga players nila na wings, malalaki. Tayo, malaki yung Carl Tamayo, malaki tong Kevin Kiambao, pero yung level na kailangan mong iangat, which is kaya nila, by the Kailangan way. to mga wing ang laro nito. Hindi, magiging wing talaga yung dalawang yan. Pero yun nga, yun yung prototype ngayon eh. Kasi ako, yun yung nakita ko kasi si El Khatib, mas maliit, 6'6" eh. Pero yung Berami, Nika Berami, 6'8", 6'9", na pag naglaro hindi nga skilled eh. Pero mama, pang-NC yung laro eh. Ngat-ngatan eh. Walang galaw, ididribble lang mula dun sa 3-point. Paparugin ka lang, di ba? Mamaan Ang isang sa NBA kasi, di ba? Sa tinagal-tagal, ang is, kailangan mapunta ka sa NBA ng bata ka pa. Pag 20 plus ka na, pababa na ng pababa yung chance mo. Yung percentage, I'm not saying that they cannot do it, no? Pero pababa ng pababa. Kailangan to, high school ka pa lang, nandudong ka na, nag-train ka na, nagpapakita ka na. College, first year, then alis ka na kagad. Yun nga yung formula Alam para ako, sa States eh. meron akong sliding doors theory dito. Asan si Kuya Jimmy? Boy! Nasa Sacramento, nasa coaching staff siya. Magkasama sila sa isang representation agency. Tapos si KQ lalaro na ng Korea. Pag naglaro siya sa Korea, masya-showcase. Pag na-showcase, si Vivek Ranadive, magaling na negosyante. Indian, nasa Asia. If I get an Asian player, kaya niya kinuha si Simbular nun eh. Drinaft nila, dinala nila sa hindi nag-pan out. Ito, skilled. Philippines is the #1 country when it comes to basketball craziness in Asia. Bar none. Even the great Jerry West said that. Oh, yeah. Diba? Na tayo ang pinaka-crazy. Siguro per capita, yung East European bloc at saka Lithuania, kapantay natin. So kung ako, kasi kapitalista ako eh. I like making money. I would get a Filipino and I would get a guy
and I have a big Filipino community in California, why don't we sign a rookie free agent, get him there, and showcase it in Filipino Nights? Pwede. So ngayon, Sacramento Kings Nation na tayo. Sorry, mga Lakers. Siyempre, but Palit tayo, syempre. Siyempre, nandun si Coach Jimmy eh. Lagugong. Ako sliding doors theory lang to. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero ako, yan yung big play para kay KQ. Kung ako, papadraft na ako agad, try out ako dun, uy. Tapos yung number 1 tayo sa social media eh. Ultimo mga nakatambay sa nagla-live stream, Brad. Yung ngayon, ang Javi knows this for a fact that attention is a commodity right Yes. now. And if you get a whole country murmuring and hindi kasi tutulad ng Japan. Yung Japan, medyo controlled pa sila yung fanaticism nila sa mga athletes nila. Tayo, Shohei Ohtani nga eh. Hindi, ganun nakagaling. Ganun Pero yung hindi mga pa nila Japanese inaano. controlled eh. Demure pa. Yung mga Pilipino, oy, Kevin Kiambao! Kevin Kiambao, pre! Idol! Brad, parang kanta rin yan, araw, gabi, puro Kevin Kiambao ang makikita mo. So, akong business guy ako, Maganda yung Brad, parang yung Kiefer and Ray sa Dallas. Diba? Mark Cuban. Pero ngayon, kailangan, dahil si Adam Silver gusto global ng NBA. So, if it's a business move, KQ, Korea, finish the contract, 1 year, apply for the draft. If you're an undrafted rookie, Balik ulit. go to Korea, and then get signed, 10-day contract, 1 year. Then, yes naman. NBA, pati ako, number 28. Sacramento, let's go! Naman, lahat tayo malamang. Lahat ng iyan lang inaantay ng Pilipino eh. Brad, Diba? ano yan, tipping point yan. Tsaka pag naglaro yung NBA dito, tapos dinala nila sa Global Games, yung preseason yung Sacramento. Matindi yan. Brad, hindi nila kailangan MOA, hindi nila kailangan ng Philippine Arena. Kailangan ng open court na panalay style. Yung open agad sa dulo, pwede Brad, manood. Grabe yan. Kung ganun iisipin, kung gusto mo mag-top ng mga basketball countries na may Kailangan natin yung businessman na yun. Pwede, no? Vivek Coach, baka ikaw na pwede mag-head nun. Hindi, Total kapitalista ka naman talaga, di ba? Tinitignan lang natin. And of course, yung the team that represents Kevin Kiambao has that foresight. Definitely, they have the contacts and the contract. And they can leverage what KQ has been performing, not only in the Philippines, but in the Asian setting in the national team. Now, very good potential, high character guy, family guy, and is backed up by the Filipino nation. So, malaking bagay. Yes naman. Well, whatever happens to Kevin Kiambao in his next journey, we wish him well. And thank you so much for the 3 years that you played in the UAP. You were really a joy to watch. Let's now move on to our next topic. Pag-usapan natin ang maglalaban sa finals ng NBA Emirates Cup. Para sino man nanalo sa Las Vegas, Kaya the nga- house always wins. Sino man nanalo sa Las Vegas, the house always The wins. house always wins. It's gonna be the OKC Thunder going up against the Milwaukee Bucks. OKC has been quite a revelation this season. Well, not really quite a revelation, but many people have already expected. But syempre with a young core, nobody really expected them to be this good already at this point. While Milwaukee had a shaky start to the season, many people were saying si Doc Rivers might not be the right coach. Dame Lillard might not really be a good fit because they lost a valuable piece of their championship team in Jrue Holiday. Pero ngayon, maglalaban sila sa NBA Cup. Your thoughts on this matchup, coaches? OKC versus Milwaukee, two slightly different styles of play. Ako, sa akin, Milwaukee ako, no? So, Milwaukee ako. And we all know naman pagdating ng finals and playoffs, although not counted para sa mga players to mga to. Pero, pogi points to when Pogi it points comes to to. being confident when coming up to the NBA season. Yeah. And sa kanila, kahit na not counted to is pag finals, ito na yung lalaroan mo lang talaga, yung one game na to. Yung iba pa piso-piso ka lang. Brad, money game yan. Series Ito, kasi yung money iba, game sa na to. playoffs. 500k per player Diba? yan. 500K per player. Oo. Papuwersahan na to. Ito na yung para ka na rin one-day finals nito. This game is gonna happen on December 18 at 9:30 a.m. It's gonna be youth versus experience. Pwede. SGA versus Giannis. These are the two star players that will be heading their squads. Ano ang magiging lamang ng Milwaukee? Ano magiging lamang ng OKC? Saan ba sila dapat ano ang kailangan nila pagtutukan para manalo? Magaling dumepensa yung OKC. Yeah, and For one, because they wanna run. Tsaka may mga pitbull to. Iyon yung mga ano ng OKC ngayon. No?
Saka maganda yung flow ng opensa nila ngayon with Hartenstein being available with them. It gives them a different facet na facilitator from that center position. Kasi si Chet is more of a scorer. When he gets it on the block, he gets his touches, he finishes there. Pero yung mga Williams, Dort, couple it with SGA pressuring the lanes, ang laking bagay nun. On the flip side, I mean, Milwaukee has Giannis who has been on a tear this season, and he doesn't care if he tears down the ring, he doesn't care whoever is in front. Parang Shaquille nung nasa Orlando yung laro niya, di ba? Ginaangat-ngat na talaga, and he has something to prove. Kasi as of now, he is a Hall of Famer, but he wants to stamp his class that he wants to get another championship, and it's Dame time, he wants to help his friend. So, hopefully, matawid nila to, pero okay siya ako dito. Ayan, split pick tayo ngayon. Kasi OKC, ang ganda na nilalaro eh. Yung OKC naka-cruise control eh. Tapos nakuha, lahat ng kagulangan ni, hindi Maymay yung lahat ng kagulangan ni James Harden, nakuha ni SGA. Nakakainis yung mga... Pero si SGA kasi medyo slow nga eh. Tapos biglang Subabong. Snow rock eh. Kaya nung international, minama ng mga kalaban. Pero ang galing kasi dahil kung kuha niya yung pace ng NBA ngayon, tapos may mga shooters sila, tapos may mga selfless big men pa sila. So malaking bagay yun for their campaign. And this might propel them to move even further in the playoffs. Kasi kumpiyansa yan na kaya namin gaskatin lahat. At nagre-ready yan talaga, kaya ganyan yung mga player nila para dun sa matchup sa Boston. Yung mga piyesa nila pang matchup sa Boston. Itong OKC, they're one of the top teams in the West right now that talagang they want to try and to win this championship in the NBA Cup to try and prove themselves. Sabi nga ni Coach Hammer kanina, magandang confidence booster ito para sa kanila moving into the latter part of this season. Pero itong Milwaukee, kailangan rin nila to eh. Kasi sama na naging simula nila eh. Kailangan. Malamang, pagka nanalo sila dito, alam mo yung kumpiyansa kasi yung magdadala. Oo naman. Diba? And ito yung talaga yung team natin eh. Kahit not counted to, pero dito tayo mag-start. Diba? Pero alam mo yung underlying storyline dito? Darvin Ham, baka mag-back-to-back NBA Cup champion. Kasi kailangan last year sa sabi ni Doc Rivers, masakit daw nilalamunan niya. Kasi rasmi yung voice ni Doc Rivers, magpapacheck up daw siya. So baka si Darvin Ham pa yung... Parang buong buhay na naman masakit yung lalamunan ni Doc Rivers. Di na yata nagbago yung kasi tunog ng sobrang sigaw. Sigaw eh. Well, for Milwaukee, it also kind of vindicate them hiring Doc Rivers. And also to prove a point na tama yung move nila na kinuha nila si Dame Lillard. Medyo talagang dami nag-doubt sa kanila kasi tinanggal nila si Drew Holiday, they added Damian Lillard, and for a time, it wasn't really working para sa kanila. So, split picks si Coach Willie at si Coach Hammer para dito sa championship game ng NBA Cup. SGA versus Giannis, Milwaukee versus SGA, OKC. dapat. Yung laro eh. Pero itong championship na to, money game. Yung SGA naman to, Shai Gilgeous-Alexander. Hindi naman strong group athletics eh. Sumayo ko ba nung Christmas party? Yung mga bata lang. Nakita ko sa... Masakit yung balakang ko eh. Ganun ganda. Maganda yan ha. Maganda matcha parang yung championship Sabra. Grabe yung panulay Sabra. Matindi yun ha. Matindi. Bakbakan lahat nung... Kasi 1.5M ang price eh. Lahat nung all-star sa college, sa MPBL, sa PSL, nando doon. Mga PBA player lang wala doon. Oo, yung mga PBA lang wala. Kasi sila in season eh. Tsaka bawal. Bawal na eh. Pero grabe yung panalay na yun. Alright mga Sports Plus, do comment kung ano yung mga picks nyo for the championship game of the NBA Cup. Now we move on to our SB Nation expert picks for our games tomorrow. Ang mga laro na mangyayari bukas is... Let me check. Ayun. It's on our screens. Miami versus Detroit. That's gonna happen at 8 o'clock a.m. Coach Hammer, sino pick mo dito? Miami. Kailangan nila mag-stack ng wins dahil ang Detroit din kasi with their youth, but the coaching is way better now. Yeah, definitely. It's been better. But I do agree with that. Inconsistency has been hobbling the Detroit Pistons. They've been good. They've been so-and-so, and when they play so-and-so and bad, most of the time they lose. That's why that's their record. In the last 5 games, 1-4, they were in control of 3 of those. Could have won those games, but nagbigay ng malalaking talo. Samantala, ito namang Miami, even with Jimmy Butler reportedly on the trading block, they've been racking up wins and finally getting their groove dahil mahaba tong season. We're 30%, almost at 35% done with the
with the season. So antabayan na natin if they can sustain this dahil mahirap kalaban ng Miami lalo na ito December after January. Ito yung buwelo nila eh. Parang pagkadating niya ng early na October, November, Relax ka lang yan muna, eh. totoo. Ito Relax yung tayo. buwelo nila yung December, January, papasok ng playoffs para hapit condition sila pagdating ng second round ng playoffs. Kasi dun sila talaga, where they make their Yeah, that's the time they flip the switch. Yeah, and we all Coach know, Hammer, Miami. Coach Willie. Miami tayo. Same also, Miami. And of course, their superstars, ito parang pitbull do. Ayaw nagpapatalo nito. Laban talaga. Ayaw nagpapatalo. Lalo na, nasa trading block ka pa. So ito, malamang do. Good exit ang gusto. Ganun parating gusto nito. Nakakatawa nga kasi lahat ng mga teams na interested sa kanya, he dyed his hair doon sa color ng mga teams na interested sa kanya. Ang kulit, Last ng ang trip kulit, eh. oh. Gusto ko pa rin yung imo niya na hair. Yeah. Yung straight. Oo, yun pa rin talaga. So malakas to. From the last time na inalis siya, di ba, saan to? Philadelphia. Na yung top 5 kinalaban niya. Na hindi kayo mananalo sa akin kahit yung mga bangko yun. Ito yung sa ano yun? Ito sa Oklahoma. Hindi, saan to yung first game niya? Team Minnesota. Yeah. Di ba? Mga baby pa kayo, hindi nyo alam yung basketball. So ayaw nito magpapatalo. So Miami ako dyan. Alright, Coach Hammer and Coach Willie went for Miami. Let's move on to our next game. It's the Cleveland Cavaliers over the Brooklyn Nets. Pwede tayo sa mga dudito. Wala na alisan. Parang hindi na yata mahirap na pick to. Evan Mobley. Wala na alisan to. Kung may nag-Brooklyn pa sa inyo, hindi na to expert picks. Hot take na yan. Parang binitawan yun ng Schroeder para sa ACL. Yun na nga eh. Second round pick. Good pick up para sa Golden State, yes. Golden State kasi dedepensa yung Schroeder tapos makasama mong veterano sa Mismo. NBA. Pero sa Brooklyn, alam mong rebuild to. Sobrang Cavaliers ako. I don't think this was a hard pick. Cleveland over Brooklyn, very easy choice. they've been 22-4 against the 10 and 15 squad. Tsaka Cleveland, they have been playing super well. super well. Grabe. Alright, sa next naman natin, it's Denver against Sacramento. KQ. Pag in-activate na nila si KQ sa Sacramento, syempre doon tayo. Ang ganda siguro kung si KQ by some stroke of magic mapunta sa Denver tapos siya ng mentor na. Uy, pwede. Idol yan. Just a hypothetical idea. Ako Denver ako dito. Denver ako tayo. dito. Denver ako dahil for some odd reason. I mean, hitting inside. Despite Sacramento being 4-1. Wala, Denver ako kasi Jokic tayo. Yung nilalaro din ni Jokic yun sobrang taas. And kailangan nila i-trade si Michael Porter for better pieces. Kasi Michael Porter is liability on defense. Hindi na kaya punan ni Aaron Gordon lahat ng mga butas nila sa depensa. Kasi alam natin na tina-target din si Nikola Jokic. Ngayon si Russell Westbrook, okay na defender on ball. Offensively naman, butas on the three-point area. So mukhang Kentavious Caldwell Pope type na player. Bruce Brown na fighter. Pitbull na tumitira sa labas, kumukuha ng rebound. Ganun yung mga kailangan nila. Yung mga pyesa na nawala sa kanila. Ayaw kasi gumasa sa mga throwing. Well, itong Denver naman, ang problema kasi nila this season, si Jamal Murray. On and off eh. On and off. Tapos may injury issues Parang injury prone na eh, no? After ng ACL niya. Pero we'll see. Dahil ganyan naman mga players. Pagka... maaga pa eh. Maaga pa kasi. Yan. Tsaka Yun ang ano. pumirma ng kontrata yun eh. After nag-champion eh. Third year pa rin 5 years. Parang Pilipino ah. Maraming injury, maraming pagod. Pero pag contract year, Brad, mythical Yan na. 5. Yan. Yung pwersahan na. Automatic. Alright, so it was Miami, Cleveland, and Denver. Ang picks nila, Coach Willie, tsaka ni Coach Hammer. Di kayo nagkaiba ngayon. So, Yeah. No? tingnan natin kung 3-0 kayo bukas. Automatic. Tingnan natin. Doon kami sa NBA Iba. Cup. Oo, sa NBA Cup. Kasi panalo lagi Las Vegas. Panalo ang The bangka. house always wins. Panalo ang bangka. The house always wins. Alright, let's go to our social media comments. Tingnan natin ang pulso ng mga tao. That's dito sa ating show for tonight. Titi of Manila, loyal commenter to eh. Bakit ba nilagay si Coach Gallant? Iisang conference pa lang di nagcha-champion si Austria. Simulat sa pool naman may napatunayan si Leo. Iba maglaro si Fardo pag Coach Leo ang coach. Yes, we saw the numbers earlier and that was really very evident. Kayo ba? Anong tingin nyo bakit linagay si Coach Dinalasa lang. Konting balasa. Balasa lang. Pahiya. Pahiya na lang muna, di ba? And we all know, magaling rin naman si Chunky, si Coach George. No? Magaling mag-golf daw. Magaling mag-golf to. And ano rin to,
Coach yun sa champion coach amateurs. nito. Yeah. Amateurs. Harbor Center. And time lang siguro na balasa na naman ulit ngayon. Ganun naman sa Ganun coaching. naman You are hired to get fired as a coach, and these coaches are professionals. Sanay naman sila dyan na magbabalasa. Yeah. Isa magiging active consultant, isa Ganun uupo ba natin, muna. Ganun naman yan. iikot ng teams. Ang importante na nanalo kasi ang bonus at ang kontrata, ganun pa rin naman. At importante, nandun pa rin siya. Hindi Oo. naman talaga siya natanggalan ng trabaho eh. Nagpalit lang ng role. Ganun naman yan eh. Basta tumatakbo yung metro. Mismo. Yeah. Basta tumatakbo yung metro. Mahirap pag nakatirik eh. Oo. Maraming salamat, Titi of Manila. Next comment from Power Mac. Tama yan, KU. Think of your future. Di ka bata habang buhay. Get the bag para sa pamilya at mahal mo sa buhay. Tama naman. Kasi if the offer is too good for you to refuse, Yeah. why not? Yeah. But if they would Ito match yung the- sinasabi but naman if they, natin. If they Yes. match the offer or give you Dito ka, even ang pinaka-relax. Oo, dito ka. No place like home, syempre. Oo. No place like home. Di ba ako pagka tingin ko sige nilabas nila yung statement. Pero hanggat wala pa yung kontrata na napirmahan, facts and pinost ng GMA Sports, and Malamang President, ko yung mga ng Signal Sports, na alumni lahat. natin eh. Magkano yung offer? Oo, malamang. Magkano sa'yo? Magkano sa akin? Yun na nga eh. Oo. Pachip, Brad, manipis Kaya, yan. yun tayo. 1.8, manipis. Ang masasabi ko lang, pagdating sa college basketball, yung loyalty, okay, sige, nandiyan yung loyalty, school spirit nandiyan dyan. Pero ang laging totoo at laging meron, datum. Ayan, meron dyan. So, kung gusto magstay ng player, gagawa ng paraan ng eskwela at ang corporate Yeah. boosters yan. And if they want to win, it's an investment. Ganun naman talaga yan. And kung hindi may match, Ganyan talaga eh. Ganyan na ang kalakaran ngayon, and it's the prerogative of the players and the people that represent the players on if they would stay or if they would pursue other opportunities. yep. Well, I think no matter what happens naman, magiging maayos naman yung pagiging alis niya sa Lasal. Oo naman, binigyan ka na ng Stays or championship. leaves, yeah. Oh, dalawang MVP sa Dalawang championship. MVP, masama. Ilang finals, ayaw mo ba? Alright, let's move on to our next comment. How many more comments we have? Manby Tagines Alipala, bakit laging pinapalaki mga player? Kung 6'7 si KQ, NBA Uy, or no. Euroleague na yan, malaki pa si Lopez sa kanya. It really doesn't follow that when you're a tall player, mapupunta ka na agad dyan. Hindi, 6'7", malaki si KQ. 6'7 si KQ, si LeBron 6'5 eh. Yeah. Less than 6'5. Mahaba lang talaga si LeBron, tsaka baka naka-arch support. Baka. Orthotics, Baka. kaya medyo... Ilagay na natin lahat tsaka yung 2 buhok inches. eh. Oo. Parang, Plus 2 inches. Ang nakita ko lang na player na nilista niyang mas maliit siya kaysa dun sa height niya sa Pilipinas, si Jomel Puno. Oo, bakit? Ang sukat sa kanya 6'7 to ah. Brad, 6'8. 6'8 to, 6'7 to ah. Nakapitpit yung buhok ka. Ang laki din. Tinitignan ko. Ang haba. Siguro nakayuko, pero pag nakahiga to, Tapos stretch yung Pero gano'n. Brad, pag nag-dribble, nagiging 5'1 Diba? eh. Ang baba, yun yung ano. Lahat nagpapalaki, ito nagpapalit. Nagpapalit kasi pagka mga 6'8 daw, parang iba na yung dating eh. Huwag na natin tignan yung height nitong dalawa, yung laro na lang Yung tignan laro, Oo, natin. yung laro na lang. Kahit Lopez kahapon ah. Grabe, no? Yung rebound, yung 3 points. Tsaka- The 3-point shot was really big. Tsaka ang hirap din kasi mag-champion pag gano'ng karami yung free throws sa Brindis ko. Oh. Free throws and rebounding, yan talaga ang nagdidikta. Lalo na pag When it napingatan comes to nyo na. finals, yeah. Free throws, rebounding. Kasi alam mo, mapafoul at mapafoul ka. 30 mahigit yung tinira mong free throws, 12 lang yung shoot. Oh, Hirap nun. layo. Tapos out Si Mike Phillips pa lang, 9 minutes na free throws. Eh. Out-rebounded ka pa sa Sama, ng ano, kasi yung Milyor. Tapos nung siya yung naka-free throw, dalawa shoot. Dalawa shoot. Baka katalbog ng bola. Crucial pa yun. Crucial pa. Crucial pa yun. Grabe, no? Ayun talaga eh. Sama, binong bola eh. Yeah, sa kanila napunta yung bola eh. Tumalbog, wala kang magagawa. And yung chance na nilabas si KQ, Minaximize Tapos- talaga nila. tapos na-maximize, hindi nakashoot, tapos walang dead ball. Yun pa. Ang Yun tagal talaga na yun. nakaupo. Yun Diba? talaga So yun. yun yung isang naging factor din. Although they have a chance then to shoot. Nung pagpasok niya, meron pa rin naman, di naman tambak, di ba? So, dikitan pa rin. Dikit na dikit eh. Dikitan pa rin. Alam mo yung breaks of the game na lang. Breaks of the Momentum game. eh. Pero sa last one thumbs up pala kay Coach Javi Nunag kasi ang ganda ng physicality. Yes. Yung pinabayaan nila maglaro yung mga players within the rules of FIBA. So tipping my hat to all the officials Yeah, ganda, yesterday and ganda. the whole UAP season kasi
physical, pero basketball na physical. Yun Hindi ang physical na parang wrestling na, hindi na parang UFC. So, tabi may hat ako, Chabi Nunag, and all of you guys, samahan ko and officiating. Yes, sir. It was a very successful UAAP Hindi season. pa tapos ha, may juniors pa. Tama, may juniors high- pa. May women's high school pa. Oh, yan. And- Anak ni and Coach the same. Willie, di ba maglalaro pa? No, nasa No, seniors na NC2. yun. Ay, sa seniors na pala. Oo, nasa seniors na yun. Mukha lang 18 years old. Ikaw naman, naka-uniform kasi nung dumating. Kaya nga eh. Alam mo, pupunta ng ensayo Sorry. eh. Sorry, do we have one last comment? Wala ba? Ayun. Justin Ray Mendaros, I'll pick the Thunder to win the Emirates Cup because they can match up any team in the league, a true title contender. Uy, kakampi mo. Oh, hindi, totoo naman kasi. Totoo. Ako tingin ko binuo talaga kasi magaling talaga yung Sam Presti kumuha ng players, number one. Tapos alam niya kung sino yung mga bibitawan na players for draft picks. Ang daming loaded dun ang dami niyang load dun sa bankroll niya na pwede ko gamitin draft pick, pwede Yeah. i-flip. Tapos sino yung mga players na nakikita kong, fit. Malaking bagay yung Hartenstein eh. Malaking bagay na meron silang malaki na pumapasa na nakakatira sa basta enforcer. Kasi mamamain si Chet eh. At saka nakakasabay sa bilis nila. Oo, exactly. So, nung nakuha nila yung Hartenstein, okay, medyo okay. Pero laban na tayo. Tapos, nakuha pa nila yung Caruso na dumidepensa for Josh Giddey na net minus sa depensa. So, pag yung Caruso, Hartenstein, tapos yung mga role players nila na veterano nandoon, makaaangat talaga yung laro ng mga bata. Pang-matchup Ang talaga. tutulin eh. Pang-matchup talaga to sa Boston kasi yung Horford, hirap dun sa Hartenstein eh. Yung Chet mamamain nung Horford, mamamain nung Jaylen Brown. Pero pag nag-small lineup, kasi 7-footer yung Hartenstein na dumidepensa eh. So pwede ko mag-4. So kung makikita natin yan sa playoffs, kung lulusot sila sa West. Yes, sir. That's always gonna be the question. Yung si Giannis muna yun. Oh, siya muna yung magiging katapat nila. Totoo yun pala yun muna. Kung baga, that's gonna be one of their first real tests this season if they win the NBA Cup. Then that's gonna be a big confidence booster para sa kanila and something to prove a point, syempre, to the whole league. Maraming salamat sa lahat na nag-comment. Just a recap of what we talked about today. Coach Leo Austria, good move going back to the San Miguel Beermen. The wins speak for itself. The numbers, not just of the team, but of his best player, si Junmar Fajardo. Si KQ, pupunta na ng Korea. All he already mentioned. And we support him whatever happens and we wish him luck dun sa kanyang next chapter. Sa Las Vegas, ang magkaibang pick ni Coach Willie at ni Coach Hammer. Si Coach Hammer, OKC. Si Coach Willie, Milwaukee. And nakita nyo na nga ang ating expert Milwaukee picks Bucks. kanina. 3-0 para sa 3-0. parehong Milwaukee coaches. Bucks, sabi ng mga Bucks. tabs ko din. Wait, before we go, special shoutout lang ako. Kasi yesterday, Kuya Willie, my daughter attended. Ito, una ko itong nakita eh. Kasi di ba sila Coach Heidi, sinabi na magkakaroon na ng Women's MPB. Yes. So kaya ako nasa UP Community Court yesterday. Nag-camp sila Coach Jay Agbayani and his wife, si Ate Blanche Agbayani. They sponsored a camp for girls, 18 and under. I've never seen so many kids na babae who participated, even the coaches girls. The whole time, it's the BB Women's Basketball Camp. May sinend akong Solid. photo kila GamePro na may makikita niya na it's a big advocacy for them, no? Solar Home Company that they're really pushing na magkaroon din ng juniors. Ito. Ayan, sila Coach Jay. I just want to send a big thank you kasi ngayon lang ako naka-attend ng women's basketball. Girls Got Game, sila din nagra-run ng basketball camp and other sports for girls. Mga UP peeps to eh. Yes, So sir. special shout out, teka na, meron ako listahan ng mga names ng coach. Of course, Kuya Jay, teammate ko pa. Teammate ko to for the longest time. Ate Blanche, sa coaches, kay Coach Iris, kay Coach Pat, Coach Rica, Coach Thirds, and Coach Cindy. Thank you for all of you na nandoon yesterday. Nag-drop by pa kasi si Coach Riza nandoon yung Rise Up. Nandoon yung mga daughters niya. Tatlong girls. Sobrang competitive. Grabe. Tatlo na anak niya? Oo, tatlong girls. Tapos sobrang competitive na makikita nyo on the photo that hopefully this camp is not just one weekend. They do it every December. So hopefully this continues. And Coach Heidi, Senator Manny, hopefully magkaroon din kayo ng under 18 na girls kasi ang dami na pong nagba-basketball. And magandang advocacy. Kasi this was a free camp, ha? We didn't pay for anything. They paid for the gym. The coaches were there to teach the younger girls. And I really appreciate this dahil dad lang ako eh. Parang ako Girl dad? kahapon eh. Oo, hindi nga girl dad eh. Coach, sabi ko sa misis ko, babe, huwag mo akong pigilan mo ko pag nagsasalita ako. Kasi syempre, yung ano ko dyan, may Jason Kidd na pa kasi ayaw ko na one pass. Pero again, the BB Women's Basketball Camp, special shoutouts on their home.
Coach Jay and all the coaches, thank you very much. Follow nyo sila sa kanilang Instagram, BB Women's Basketball Camp, pati sa Facebook para dun sa mga next nilang camps. It's a free camp. So girls, let's pray na magtuloy-tuloy ito. Yeah, women's basketball getting so much attention these days. Alright, maraming salamat ulit mga ka-Sports Plus. Don't forget to follow us on Facebook and on TikTok, Sports Plus PH, and also register on sportsplus.ph. For Coach Hammer, Martin Antonio, and for the Thriller, Willie Miller, this has been Javi Palanya saying good night. Thank you for watching. There's a bunch of different things that just like put it all together. Everything has like a different meaning.